Hello, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa sign ng Aries with the fire elements. Lola Baby nagpapakilala. Isa lang pong like, subscribes, and share. General reading po ito, not a personal. If you want a private reading, feel free to email Lola Baby. Yan. Bigyan ko kayo ng reading, okay? Para sa mga huling araw linggo ng buwan ng July. So, hagipin natin yung inyong tinatawag vibration. Okay? What's your vibration or energy or your aura? Okay? Yan. Maganda ang aura ninyo. Seeds of power. From tiny things, big things can grow. Tingnan nyo. Diba? Okay? Okay. It's like tinatawag na sa maunting hanap buhay. Nagsimula lang ako nagtinda ng puto-puto, kutsinta. Ngayon, kumbaga dito yung tinatawag, meron na akong, sabihin na nating, meron na kayong branches, di ba? Yan, kita mo. Sa munting pagsusumikap, ito is lumago, di ba? It's like relationship mo, di ba? Saan man itong area sa buhay ninyo, okay? It's like kung tinatawag kung meron kang pananampalataya, ito is tinatawag na magkakaroon ng abundance, 'di ba? Yan, 'di ba? Halimbawa, nagsimula ako as karpentero. Ngayon may mga tauhan na ako, may kumpanya na ako, 'di ba? Kumbaga dito maraming kumukuha sa akin para magtayo ng bahay, 'di ba? So maganda ang aura, your energy. Shields of crystals. I am loved and protected. Okay? So alam mo yan, na marami nagmamahal sa inyo. Family, friends, society, di ba? Mga kasama sa trabaho. Alam mo yan. Okay? Sapagkat meron kang tinatawag na crystal. It's like a crystal heart. Di ba? Yan. Time capsule. I have the confidence to be myself, di ba? Ibig sabihin nito, hindi ka taong, it's like, wala sa bokabularyo mo, wala sa iyong tinatawag na agenda, ang salitang hypocrisy, okay? O yung tinatawag na, ano tawag dito? Insecurities, inferiority, because you're perfect. You are like a crystal, di ba? Yan. And your energy, your soul is protected, di ba? Yan. Nobody can invade your happiness, di ba? Nobody can invade your privacy, di ba? Yan. So, maaaring to nakikita ko dito, kaya time capsule, di ba? Okay? So, meron itong number 11, di ba? Maaring for some of you, it's like bringing back the memories, okay? Or yung tinatawag na mga alaala, may babalikan kang mga alaala. Good memories, di ba? Happy memories, di ba? Maybe sabihin nating maalaala mo noong nagkakilala kayo ng asawa mo, maalaala mo noong nagsimula kayo from scratch, 'di ba? From scratch napalago ninyo itong hanap buhay, 'di ba? Malaala mo na sa pagmamahalan ninyo, 10 ang naging anak ninyo, 'di ba? Malaala mo yung tinatawag na memories, good memories, okay? Yan. Be true to yourself, 'di ba? Yan. Kung halimbawa sabihin na nating meron dito, okay? Halimbawa bad memories, bad experience, okay? Ibig sabihin nito, don't entertain. Let it go. Yan. Be true to yourself, okay? Ibig sabihin nito, acceptance. It's only a matter of acceptance, di ba? Accept what is happening, di ba? Yan. Wag mo ito yung tinatawag, no. Kumbaga dito yung tinatawag na doubting, or yung tinatawag na you don't want to accept, di ba? Ayaw mo makita. No. Yan, no. Be true to yourself. What is happening? Ibig sabihin yan, tinatawag na face it. Okay?
para hindi ka mahirapan, di ba? Ito man may mga experience kayo, traumatic, di ba? So, ibig sabihin nito, let go. Let's say sabihin natin nakawitness ka ng tinatawag sadness, okay? Traumatic, toxic relationship, di ba? Ibig sabihin nito, yung tinatawag na, yan, no? Okay? Let go. It's like tinatawag alienate yourself. Kaya narito ang shield of crystal, di ba? Yan, protektahan mo ang sarili mo, okay? Yan. Huwag kang magpadala. Don't be carried, okay? By your emotion, okay? Don't be carried by your anger. Don't be carried by your frustration, sadness, okay? Be true to yourself. Okay? Maging totoo ka. Harapin mo, okay? What is really happening? The reality of life. Diba? Begin to explore. Yan. Don't limit yourself. Diba? Explore. Ibig sabihin ito, tinatawag na kung may nangyaring kalungkutan sa iyo, it's not the end of the world. Okay? Ibig sabihin nito, give yourself a chance. Okay? To love. To do a thing. Diba? Na kumbaga dito yung tinatawag na, yan no? It's like, yan no? Be open, okay? Maybe sabihin na natin, mag-tour ka, mamasyal ka, tikman mo buhay, di ba? Oh. Punta ka dun. Oh. Gusto mong magtinda ng, mag-open ng, halimbawa, sabihin na negosyo, yan oh. Yan, di ba? Pag-aralan mo, kung gusto mo mag-aral, gusto mong kumanta, gusto mo mag-gitara, gusto mo ng music, ayan o. Ibig sabihin nito, yan na. Kailan mo pagagawin, di ba? Yan. Build on solid ground, di ba? Okay? So, ibig sabihin yan, you don't have to go anywhere, di ba? Dito pa lang, kaya mo na, okay? Makabuo, okay? Maitayo ang iyong tinatawag na dream house, okay? Your dream work, your dream job, your dream tindahan, di ba? Your dream family, dream marriage, di ba? Romance, children, whatever, di ba? You don't have to look around. You don't have to search. Dito. Di ba? It's like sa garahe ng bahay mo, di ba? It's like yung garahe ng bahay ko, i-utilize ko. Something like that, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, dito ka. At dito ka lalago. Di ba? Yan. It's like tinatawag na gawin mong parang, alam mo ba yung gang troso? Yan. Make yourself so very, very strong. Okay? Ang nakikita ko dito, it's about your faith. Okay? Your faith. Okay? Ibig sabihin nito, connection to God. Your connection to God will make your faith very, very strong. Diba? Kaya whatever is happening sa inyong buhay, whatever you are encountering, you are experiencing, okay? Ibig sabihin nito, malalabanan mo ito if you have a good connection to God. Hindi dapat ito ang magpahina sa iyo, okay? Whatever you are experiencing, whatever you are witnessing, hindi dapat yan ang magpahina sa iyo. Sa halip, make your, tinatawag na, your heart, your paninindigan very strong. Your connection to God, very, very strong. Ay naku, sandali la, nagtumbalilong itong tinatawag na justice, okay? So, ibig sabihin nito yung tinatawag disappointment. Okay? What you feel very, very disappointed. You feel very, very sad. You feel very, very tinatawag heartbroken. Diba? You feel very, very alone. Diba? Nag-reverse ang inyong tinatawag na the justice. Sandali nga, ano ga naman yan? Ayaw ko nga ng reverse. Yan. Nag-reverse na nga, i-reverse pa. O, ibig sabihin nito,
tinatawag na the seven of pentacles, di ba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, it's about what you acquired, di ba? Since ito'y nag-reverse, di ba? Ibig sabihin nito, kung susunod natin dito, yan, dahil ito'y sumunod. It's like tinatawag, you don't find yourself very, very attractive anymore, okay? You have no appetite for sex. You have no appetite to drink expensive wine, okay? You have no appetite, di ba? Tinatawag na magwalis sa harapan ng bahay mo. Okay? Kasi nag-reverse, okay? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, pagka ito lang ang single, di ba? Single card, okay? It's about what you attain, what you achieve, di ba? So, ibig sabihin nito yung tinatawag na investment, okay? You invest on yourself, di ba? It's like tinatawag, nag-invest ako para marating ko ang rurok ng tagumpay, di ba? It's about investing, okay, on yourself, di ba? Nag-aral ako, di ba? Para I will become somebody, di ba? Yan. Nagtrabaho ako para ito'y mabili ko itong bahay, itong kotse, di ba? Mabago ang buhay ko, di ba? Nagpakahirap ako magtinda ng sampagita, di ba? Para lang dito, ibig sabihin nito na mabago ko ang aking pangalan, di ba? Ang aking tinatawag public appearance, di ba? It's like nagtinda ng sampagita ngayon, milyonaryo na. Kung ito lang, di ba? Yan. Nag-invest ako sa sarili ko, di ba? Para dito makilala ako, di ba? Nag-invest ako, yan. Investing. Ito yung, halimbawa sabihin natin, nagpaganda ako, nagpatangos ako ng ilong para lalo akong gumanda. Pero kung dito, sunod natin dito, ibig sabihin nito, wala na siyang gana. It's like, para saan pa ito, di ba? Wala akong gana. It's like, nagkaroon dito ng tinatawag loneliness, di ba? Kahit pa sabihin mong, ang ganda ng bahay niya, palasyo ang bahay niya, magaganda ang kotse niya. Pero bakit siya malungkot? So, ibig sabihin nito, hindi siya interesado dito sa nakikita niyang luxury. Dahil nakikita yung tinatawag na kalungkutan niya. Mari wala asawa, walang ibig sabihin nito, walang anak, di ba? Baka iniwan na lang siyang mag-isa, di ba? Abandoned, okay? So, narito yung tinatawag the Six of Wands, di ba? So, the Six of Wands is more about hoping, di ba? Praying, yan, no? He's hoping, he's praying, na sana ito'y magkaroon ng mabuhay. It's like, para bagang patay, parang Frankenstein, dumaloy ang dugo, laman, di ba? Kaluluwa, bumalik ang kaluluwa, di ba? Yan, no? This person is praying na sana ito is magmaterialize. Na sana ito is mahawakan niya, di ba? Sana ito is ma-feel niya. Na sana ito is ma-enjoy niya. Kaya this person from here to here, di ba? It's about talking to God. Okay. The sun, okay? Positive, okay? I shine my light on the world around me, and my radiance attracts more success, di ba? So, it's about tinatawag na bringing out yourself to the world, okay? What you have, di ba? What you are capable of, okay? It's like tinatawag, look at me! Titindig ako sa gitna ng stadium. Ako'y magbabali-baligtad dito. Kumbaga dito, I want to entertain you. Come and look at me. See me, okay? Yan. An entertainer. Meron ditong tinatawag mga Aries. They are entertainer,
a joker, di ba? A stand-up comedian, di ba? Yan. It's like tinatawag, nalulungkot ka, paliligayahin kita, di ba? Isang haplos ko lang sa iyo, magbabago ang iyong vibration, ng iyong energy. So, ibig sabihin ito is someone, di ba? It's like tinatawag their inner child, what makes them very happy. Sometimes itong tinatawag na they become more, it's like masyado nilang mahal ang sarili nila. Di ba? It's like tinatawag, pag humarap sila sa salamin, they feel very, very, it's like masyado silang napupugian sa sarili nila, nagagandahan sa sarili nila. Di ba? It's like, yung tinatawag na narcissist, di ba? It's like they love to see gustong-gusto nilang nakikita nila ang kanila sarili sa salamin. Siguro mahilig itong manalamin, di ba? Yan. Kumbaga dito nakikita mo, yung tinatawag na hindi nila pinagdududahan ang kanilang karikitan, kagandahan, di ba? Kapugian, di ba? Yung kanilang tinatawag power, di ba? Masyado silang solve sa kanilang kapangyarihan, di ba? Yan. Kung kaya dito, it's like tinatawag pag sinabi mong the sun, siya ang the mightiest, okay? Planet sa lahat ng mga planeta, di ba? It's like sabihin na natin, ako ang presidente ng Pilipinas, di ba? So, ibig sabihin nito, masyado siyang bilib na bilib sa sarili niya, di ba? Okay? Ako ang presidente ng Europa, di ba? Ako ang Miss Universe sa buong mundo, di ba? So, ibig sabihin nito, masyadong bilib na bilib siya sa kanyang tinatawag na power, di ba? Yan. So, meron dito, it's not only that, okay? Ibig sabihin nito, ganito siya kasaya. Para siyang, it's like a child. Pag na-express niya ang kanyang kasayahan. Siguro pag nanalo siya sa loto, makikita mo, di ba, kung gaano siya kasaya. Maybe she will be more very, very generous, di ba? It's like parang bata, di ba? Kumbaga dito ay pakikita niya yung kanyang manika. Kumbaga dito ay, gusto mo hiramin ng manika? Are. Yan. So it's more about generosity, di ba? Very, very positive. Okay? So, maaaring dito, for some of you, yung tinatawag, they are happy because buntis na sila. Diba? So, it's about their freedom. Diba? Maaaring sabihin na nating, whatever happened to them, naranasan nila yung tinatawag freedom. Freedom sa money, freedom sa pag-ibig, diba? Maaaring sabihin na nating, bumalik ang saya sa buhay nila, di ba? A fun, a success, nagkaroon ng success sa kanilang karir, sa kanilang trabaho, di ba? So nakikita mo dito their vitality, joy. Okay? It's about self-expression, di ba? Maybe they're a good debater. They are a good halimbawa, public speaker, di ba? So meron ditong tinatawag na it's about, maaring ito'y manliligaw, okay? Or maari ito'y sabihin na natin mga magbabalik sa buhay ninyo, mga dating naka-affair ninyo, okay? So it's more about tinatawag na once upon a time, mga naka-affair ninyo. Maybe you have a children, may mga anak kayo sa kanila. Diba? So there is an offer of love. Okay? For some of you, maybe ibig sabihin nito, meron kayong mga admirers, meron kayong mga tinatawag na mga gustong manligaw. Okay? Yan. So, you will receive an invitation. Okay? Yan. An invitation na sabihin na natin, it has something to do, baka ito'y binyagan, kasalan, diba? Party, birthday yan, kung ano man yan. Okay? So, meron dito yung tinatawag na affection, okay? They want affection from you, di ba? Yan. Maaari ito yung tinatawag, kung sino man yan, baka mga friends ninyo, di ba? Kumbaga dito yung tinatawag na kailangan nila yung maaring sabihin na natin, hindi mo na, you have no more time for them, di ba? So, kung ano man yan, ha? So, maaari ito yung tinatawag na naghahanap kayo ng ideal man or woman, pakakasalan, di ba? Yan. It's like your ideal man, woman is coming your way. Okay?
So, naririto yung tinatawag na you're feeling trapped. Okay? Yan. So, maaaring dito, sabihin na nating marami itong asawa, di ba? Naglabasan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, helpless siya. Okay? Helpless. Naglabasan eh. Kasi ito, yan. Yan ha. It has something to do about marriage, love, romance, di ba? It's like nagkasabay-sabay, lumabas. So, kumbaga dito yung na-trap. It's like tinatawag, nako, na-corner ka. Yan, no? Na-corner ka, ha? Sabihin natin, baka na-corner ka ng kaaway, na-corner ka ng mga kaibigan mo, na-corner ka ng mga naging siyota mo, na-corner ka ng mga naging asawa mo, di ba? Na-corner, oh. Yan. So, ibig sabihin nito yung tinatawag back up, back out, yung tinatawag balik uli siya, di ba? It's like, yan, nanahimik. Yan, ha? Nanahimik. Kumbaga dito yung tinatawag na dati siya is palagi nang nasa public. Sabihin natin, lagi to nasa social media, di ba? Ay na-corner. So, ibig sabihin nito yung tinatawag, biglang nanahimik. Yan. Biglang nawala sa social media. Okay? Yan. Naging very, very quiet. Silent, di ba? So, maaari ito yung tinatawag na powerless. Okay? Yan, no? The Eight of Swords, di ba? Powerless. Hindi siya makapagbigay ng komento, hindi siya makapagbigay ng reason, di ba? Hindi siya makapag-reason out. Yan. Hindi siya makabigay ng tinatawag na sagot, di ba? Yan, no? So, ibig sabihin na nahimik. Okay? So, ibig sabihin ito, nasa crisis. Yan. Nakaka-experience ng crisis ang tao na ito. Diba? Kaya tahimik siya. Another. Ano ito? The Seven of Emotions. Diba? So, ibig sabihin ng The Seven of Emotions na ito is yung tinatawag na sandali lang, may magbabalik, okay? It's like magbabalik siya sa bahay niya, okay? Okay, magbabalik yung tinatawag na mga tao, okay? Maaring okay. Ibig sabihin nito yung tinatawag na it's like magmo-multiply. Yan ha, yan nakikita ko lang kasi kita mo yung fish. Fish is a sign of abundance. Okay? So, ibig sabihin nito, magkakaroon ng multiplication. Yan. Halimbawa sa pera, di ba? Sa pag-ibig, baka dadami ang iyong mga apo. Baka may magbubuntis, di ba? Or baka meron dito yung tinatawag na papasok na pera sa bahay mo. Okay? Yan, no? Kita ninyo, abundance, ha? Yan. It's like, doon sa iyong, halimbawa, meron kang alagang hayop, di ba? Nakita mo yung baka mo is buntis, manganganak. Okay? So, it's more about tinatawag na blessings. Yan ha, dadami. Yan ha. It's like magkakaroon ng replacement. Mare-replace kung ano yung loss ninyo dito. Kung nagkaroon man ng loss sa negosyo, sa marriage, whatever, at work, tindahan, investment, mare-replace, magkakaroon replace, mas marami pa, okay? Mas dodoble pa. So, naririto ang tinatawag na the Four of Cups. Diba? Okay. So, ibig sabihin nitong the Four of Cups is yung tinatawag na alienating yourself. Okay? Yan, alienating. It's like tinatawag na you want to escape. It's like tinatawag, gusto mong takasan. Yan ha? Dito. Yan ha? Yan. It's like freeing yourself, di ba? Yan. Ano pang tawag dito? Gusto mo siyang takasan. Kung ano itong nakikita mo, na experience mo, di ba? Gusto mo takasan, okay? So, narito ang tinatawag na the Knight of Voice. Okay? So, it's more about tinatawag na self-undoing. Okay?
Yan. Self-undoing. It's like tinatawag, releasing, meron ditong mental, sandali lang ha. Ano ga tawag dito? Halimbawa sabihin natin mabigat yung pag-iisip mo. Halimbawa sabihin natin punong-puno, masakit ang ulo mo sa sobrang dami mong iniisip. Okay? So it's more about tinatawag ditong releasing. Okay? Releasing. Maybe ito yung in the form of praying, meditation, di ba? Or travel. Let's say sabihin natin gusto mo munang umalis, mag-unwind. Okay? It's more about unwinding your mind. Di ba? Yan ha? Okay. So, yan ang nakikita ko for you. Okay? It's like it's too much. Okay? Gusto mo makapag-unwind. Yan ha? Para gumaang yung iyong tinatawag pag-iisip. Your last cards. Okay, the Seven of Wands, di ba? Ibig sabihin nito, pinaglalaban mo, okay? Kung ano yung tama. Pinaglalaban mo ang iyong karapatan. Pinaglalaban mo, okay? Ang tinatawag na, let's say, sabihin na natin, kung halimbawa nakaka-experience ng poverty, di ba? Yan o. It's like you are the leader of the pack. Okay? Ikaw ang leader sa subdivision, sa barangay, ng mga kapatid mo, di ba? Sa opisina, sa trabaho, sa factory, o kaya ng mga friends mo. Yan. Ikaw ang kanilang boses, tagapagsalita, di ba? It's like dito, you're a warrior. Hindi ka takot, di ba? It's like nobody can intimidate me, di ba? So long I'm telling the truth. Yan ha? Siya pinaglalaban mo. Halimbawa, yung tinatawag, ikaw ang boses ng mga farmers, di ba? Yan, sabihin natin dito, nako, yung aming gatas, di ba? Ang mahal-mahal ng feeds sa mga baka. Tapos murang-mura lang ang bili sa aming gatas, sa aming prutas, sa aming gulay, di ba? Maaring ikaw ang tagapagsalita ng mga workers, 'di ba? Yung kanila halimbawa sabihin mababa ang sweldo nila, ikaw ang kanilang tagapagsalita, 'di ba? Kasi ikaw lang ang may galing. It's like tinatawag you have a strong voice, 'di ba? Na kaya silang protektahan, ipaglaban. Yan. Maring dito walang holiday ang mga farmers, 'di ba? Yan. So maring dito yung tinatawag fair prices, 'di ba? Help share croppers, 'di ba? Sharecroppers, Farmers Union, di ba? Farmers Right. Yan, ibig sabihin nito, tinatawag na ikaw ang matapang, di ba? Hindi ka takot. Kumbaga dito, yung tinatawag na freedom of speech, di ba? Yan, pinaglalaban mo ang mga mahihina. Yan, okay? So, narito ang tinatawag na the Two of Pentacles, di ba? So, ano itong the Two of Pentacles for some of you nakikita dito? Very, very balanced, okay? Your state of mind, your state of your condition, di ba? So for some of you here, tahimik ang buhay. Yan no? Dito, it's like they live alone. Away from the neighbors. Maaring ang bahay niyan is malalayo sa mga kapitbahay. This person can do, okay? Can do kung anong gusto niya na walang nakakakita. It's like di nila alam anong ginagawa niya, di ba? Yan. So dito yung tinatawag, maybe it has something to do about their passion, di ba? Maaring sila is yung tinatawag, mahilig sila magpaganda ng garden, di ba? Maybe they love to spend most of their time sa outside, sa nature, di ba? So nakikita ko dito, maaring ito yung tinatawag, mahilig sila magtanim. Maybe that's their passion. Yung tinatawag na nare-relax ang kanilang emotion, ang kanilang pag-iisip pag sila is nagtatrabaho sa labas, especially sa labas ng bahay, sa kanilang garden. Baka ito pinagaganda ang surrounding ng bahay. So it's more about tinatawag na nature, more on nature ang mga aris na ito. They love to work outside their house, di ba? Maaari tayong maghapong nasa labas, walis ng walis, tanim ng tanim, di ba? Yun. Paganda-paganda, di ba? Yan, no? Kita mo. So, last card. It's like very, very therapeutic. Pag sila is ginagawa nila itong tinatawag outdoors, okay? Outdoors activities, okay? The Seven of Pentacles, di ba? So, ano itong the Seven of Pentacles nito? It's about tinatawag their accomplishment, di ba? Yan, no? Di ba?
It's about their tinatawag na territory, di ba? So, ibig sabihin nito, yan, nakikita mo naman, di ba? It's like sinasabi nila, ito ang aking lupa, di ba? Ito yung halimbawa sabihin natin naman ako, di ba? Kumbaga dito yung tinatawag na dito sila nakakakuha ng tinatawag serenity, di ba? Halimbawa sa pagtatanim. So very, very nakikita mo dito yung tinatawag outside activities ng mga Aries. Okay? They love nature. They love to work in the farm. Di ibig sabihin, ito'y kanilang lupain. Di ba? Okay? Or maaari naman sabihin na nating they want to utilize. Okay? Niyo-utilize nila itong mga tinatawag na stagnant soil, stagnant ground. Di ba? So, pinapakita dito how they beautify. Paano nila napapaganda ang isang stagnant ground soil, di ba? It's like, yon ako ang nagtanim niyan, yan ako ang nagtanim niyan, di ba? Okay? So itong Aries na ito, yung tinatawag, meron siyang companion na aso, okay? May mga companion itong aso. At saka tinatawag, they love nature kasi may ibon. It's like tinatawag na they admire birds, di ba? They admire plants, di ba? So what they are showing here is yung tinatawag paano nila na-utilize, okay? Ang isang stagnant na, halimbawa sabihin na nating lupa, paano nila ito napapaganda? It's like they have magic in their hands, di ba? It's like they have a green thumb, di ba? It's like tinatawag, kaya nila itong i-convert as a beautiful, it's like a paradise, a beautiful garden. So nakikita dito, their serenity, contentment, and tinatawag peace of mind, soul, and body. Okay? Ito yung tinatawag na admiring the beauty of nature, admiring their work, di ba? Admiring their tinatawag na hard work, di ba? Okay?